violate international humanitarian law. That is a universal value being held by the whole world today. So, kung may halimbawa, individual may na violate na humanitarian law, so, kasuhan mo. Dito mo kasuhan. Pag hindi mo kaya, doon ka magpatulong sa ICC, hindi yung unahin mo yung ICC, dito wala pang kaso. Yan, logic dyan. People cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted by more than 150 countries throughout the world, Your Honor. Ang ICC ay last resort natin yan. Kung wala na tayong magagawa dahil halimbawa yung individual na tao sa Pilipinas ay malakas ang kapit, makapangyarihan, hindi kaya talagang litisin dito sa ating bansa. Halimbawa, yung nasa posisyon, yung hawak niya lahat ng mga husgado o Supreme Court, yun, doon ka pupunta ng ICC, doon mo isuko, doon ka mag-surrender, doon mo i-surrender yung individual. Pero yung ganyan na sabi mo na ang ICC International Court pwede silang mahimasok dahil na-violate nga ng individual na humanitarian law. So, kung na-violate nga ng humanitarian law, bakit hindi mo kinasuhan? Bakit hindi mo lang kinasuhan dito sa bansa? Ipakulong mo kung kaya mo. Kung may ebidensya ka, so kasuhan mo. So yun, ganyan lang kasimple, logic. Are you of the position, therefore, that international humanitarian law, as you said, is customary law? Is that the consideration? It is already customary law now. As we speak, it has become customary law throughout the world. Are you aware that procedural and admin matters do not form part of customary law? Surely, the Secretary is well aware that procedural and administrative matters will still have to comply with the laws of the land. Of course, Madam, this goes without saying. Okay, thank you. Tama, you have to comply to the law sa Pilipinas dahil bago mo ibigay yung taong may kasalanan sa humanitarian law sa ICC, bago mo ibigay sa ibang bansa, yun nga, dumaan ka muna dito sa korte ng Pilipinas bago mo ibigay. Hindi pwede yung una mong ibigay sa Pilipinas, sa ICC, tapos hindi mo nakasuhan dito sa Pilipinas. So, wala, parang hindi akma sa batas ng Pilipinas. Senator Jinggoy, I think you wanted to interject at this juncture. We recognize the senator. Yes, Madam Chair, thank you very much. The DFA, the DOJ, the DILG, and the PNP has already admitted that we are not members of the Philippines is not a member of the ICC. Therefore, why did we surrender a Filipino citizen before the ICC? Yan nga ang pinaka-logic. Answer, Madam Chair. We surrendered an individual to the ICC who was a subject of a warrant of arrest. Hindi niya ang Pilipinas ang individual lang daw. That's what we did. Ganun pa rin yun. Ang Pilipinas, ayun nga ang sinasabi ko, ang Pilipinas at ang tao kasama yan. Mga tao sa Pilipinas kasama yan. Kaya nga tinawag na bansa. I did not hear you again. Mr. Senator, we surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country, but he was surrendered due to a warrant of arrest issued by the ICC through the Interpol. Wala nang jurisdiction pero sinurinder mo yung tao sa ICC. Tapos, dinaan sa Interpol. So, saan yung sinasabi nyo na wala na tayong jurisdiction? So, ibig nyo bang sabihin, halimbawa, Muslim. Ganito, Muslim ka. Ayaw mong kumain ng baboy. Siyempre, Muslim ka eh.
Ang ibig mo bang sabihin na pwede kang, halimbawa sinabawan ng baboy yan, pwede kang humigop ng sabaw ng baboy basta wag lang yung laman. So, ganyan ba ang ibig mong sabihin? So, naki-operate ka sa Interpol, pero yung Interpol galing ng ICC yung warrant nila. So, yun ang ibig mong sabihin. Parang yun na rin yun, yung okay lang na humigop ka ng sabaw ng baboy basta wag lang kumain ng baboy. Yun lang. Yan ang pinaka-logic, di ba? Parang iba kasi pag mga ito lang sa sa nakita ko, pag mga attorney kasi, galing magpaikot-ikot yan ng batas eh, pag attorney eh. Dahil alam kasi nila ang batas. So tayong mga walang alam sa batas, kaya nilang manipulahin, brainwash, paikot-ikutin. Ganyan yan, paikot-ikutin tayo. Simple lang naman yung alam natin, logic. Wala tayong jurisdiction sa ICC. So, pag may warrant ng ICC, hindi natin kilalanin. Dahil may batas naman tayo, may korte, may mga pulis, may presidente, at umiiral yung bansa natin tungkol sa batas. So, marami na nga tayong napakulong. Diba? May mga senador tayong napakulong, may mga napanagot na gobyerno, tungkol naman sa EJK, may nasuspindi ng mga pulis, gaya ng kay Kian de Los Santos. So, ang involved ng pulis kay Kian is 3. So, nakasuhan na tayo ng murder or homicide. Hindi ko lang alam. So, may napanagot talaga sa pagkamatay ni Kian. Dahil may nakita ang gobyerno na mali. So, yun na nga. Ang pulis ay nakulong sa kasong homicide. So, may batas. So, ano pang ibang lusot dyan? Bakit ka mag-cooperate sa ICC? So, yun na nga. 2019 pa, wala na tayo sa ICC. So, parang pinaikot-ikot tayo eh. Di ba logic lang yan? So, walang jurisdiction, bakit ka mag-operate? So, sabihin mo naman ngayon na binadaan sa Interpol. So, okay lang na dahil may connection tayo sa Interpol. So, kumbaga may utang na loob tayo sa Interpol dahil kung may mga kaso tayo nasa labas, tinutulungan din tayo ng Interpol. So ang Interpol lang humingi ng tulong sa atin. So pwede natin silang tanggihan, di ba? Dahil simple lang naman sabihin mo sa Interpol, wala kaming jurisdiction sa ICC, pero ang warrant of arrest mo tungkol sa ICC. So kung hindi yan tungkol sa ICC, kikilalanin namin yan kung hindi yan sa ICC. So ganyan lang kasimple, di ba? So bakit ang sabi ngayon ng DOJ na okay lang na entertain natin yung arrest warrant dahil yun na nga, dinaan daw sa Interpol. So may connection daw sa Interpol. So yun na nga yung halimbawa ko sa Muslim na pakainin mo ng sinabawang baboy, pakainin mo ng sabaw, wag lang yung laman. Okay lang na pahigupin mo ng sabaw, wag lang yung laman. So, yan ang ibig sabihin nun eh. Nagkukupirat kasi Interpol pero ang warrant ay ICC. So, parang gano'n na rin yun. Hirap intindihin talaga itong mga attorney dahil magaling kasi nila lang magpapalusot.